Aba, teka. Hindi lang pala mga politikong magnanakaw ang problema natin sa bansa. Meron pang mas malaking kalaban ang mga Pilipino. At ito matagal na itong problema ng bansa. Dahil noon pa, sila yung mga nagmamanipula ng mga impormasyon na dapat malaman ng taong bayan. Yung mga katotohanan, kayang-kaya nilang ipihit para maging mali. At yung mali, kayang-kaya nilang gawan ng istorya para maging tama. Nakakatakot, di ba? At sa ilang mga kasaysayan natin sa Pilipinas, ganyan din ang kanilang ginawa. Sila ang mga nagmamind condition sa mga Pilipino na sapat na yung mga ganitong bagay. Normal na yung mga ganitong ginagawa ng mga politiko. At sila ang nagpipihit sa atin at dinadala tayo sa kung saan nila tayo gusto dalhin. Ginagamit sila bilang kasangkapan o weapon para sa kanilang mga political motive, propaganda, at para sirain yung mga kalaban nila sa politika. At yung mga taong nasa likod nito at nagpapagana ng akmas na to, hindi mga simpleng tao, hindi makapangyarihan at kilala sa ating bansa. Nakakatakot, di ba? Kasi nagpapakilala silang para sa bayan. Sila daw yung nagsasabi ng katotohanan at sila ay wala daw kinikilingan. Pero iba yung kanilang ginagawa sa kanilang sinasalita. O paano? Ako si GATV. Sundan nyo ako sa aking channel. Marami pa tayong pag-uusapan. Kailangan malaman ng taong bayan. O anong komento mo sa video na ito? I-comment mo dyan sa ibaba at i-share mo na. Ako si GATV. Maraming salamat. Label the information they have as second hand or third hand. No, your information is second hand. Kasi we were asking you Personal about... witnesses po sila. Yes, No? but they only told you. Wala ka naman talaga doon, right? That's the definition of second hand, sir. You But weren't there. I did not execute the affidavit. They were the ones who execute the affidavit. Correct. Yes, they executed. Then they told you about all of these things. So your information is second hand, not their information. So that's what I was asking you. What is your involvement here? I think you misunderstood the rules on evidence, ma'am. But nevertheless, I What do not do I want not to understand argue about the with you. rules of evidence? Yes. What do I not understand about the rules of evidence? For describing their statement or my statement as second hand. It's not second hand. You weren't there, right? As you said, you yourself said you weren't there when all of these things were going on, when they were withdrawing the money, Do you giving know the money to about- somebody do else. you They know were the all meaning told to of, you. Do you know the meaning of independently relevant statement? Okay, so that's what I'm also trying to get at. What is your involvement here? Bakit kayo nasama dito? You're not a prosecutor. You're not. Are you a lawyer for some of these Marines? Alam nyo, ma'am, bilang isang Pilipino, meron akong obligasyon na mahanap natin ang katotohanan at katarungan dito sa pagnanakaw ng Sir, pera sir. sa kabad ng bayan. Oo, you don't have to tell me Okay, that. you asked We about are also my trying to get to the bottom of motivation. things. Oo, kami din. You asked about my motivation, no? Alam niyo po, noong 2013, ang advocacy ko ay anti-corruption at ako ang nag-expose sa PDAP scam. And Ben Harloy was one of my witnesses. Kinasuhan ko ang 14 na senador, 198 na congressmen at limang cabinet secretaries. Okay, yeah. Pangalawa, yung mga pag-aabuso ni Teves sa Negros. Halos isang taon po akong pabalik-balik sa Negros kasi walang matakbuhan ang mga biktima ng patayan doon. Ngayon po, nakita ko kung paano trinato si Gutesa. At meron akong obligasyon na tumulong para malaman natin ang katotohanan. You ask about my motive, that's my motive. I don't Gusto understand. kong makaambag sa paghahanap ng katarungan.